Para sa maayos at smooth na biyahe at para maiwasan ang kahit anumang problema sa airport, ito ang mga tips na dapat nyong gawin para maiwasan ang kahit anumang aberya sa kahit saan mang paliparan. Whether you are a first-timer or a frequent flyer, it is important to know the processes that you would have to go through at the security screening checkpoint. Here are some useful travel tips on how you could get through security faster and less stressful. Tip number 1. Inspect the bag that you will be using. Before you pack your things, make sure that you inspect the bag and its pockets to ensure that there is no potential prohibited item, which may be left off from your previous travel. It is best to do this for both checked baggage and carry-on bag, as these are both subject to screening at the airport. Remember, there may be seemingly innocent items which are strictly prohibited to be carried on board the plane. Tip number 2. If you are unsure if an item is prohibited or not, it is wise to check for the OTS prohibited items list, which may be found on the OTS website. Ammunition replica or keychain kept as souvenir is prohibited and will be confiscated at the security screening checkpoint. Tip number 3. Many common items used every day in the bathroom, kitchen, garage, or at work may seem harmless. However, due to their physical and chemical properties, they can be very dangerous when transported by air. Tip number 4. The use of transparent resealable plastic bag is intended to speed up the process of getting everyone through security, while ensuring that liquids can easily be identified and checked if the security screening officer asks you to. Remember the rule. Liquids to be placed in carry-on bag must be 100 milliliters and below, and that these must be placed inside a resealable transparent bag measuring 1 liter. Only one transparent resealable plastic bag shall be allowed per passenger. Meanwhile, liquids in containers of more than 100 milliliters shall be placed inside your checked baggage. Tip number 5. It is best to travel light and wear comfortable clothes when traveling. Always leave hours prior to your scheduled departure time. It is highly suggested to be at the airport 2 hours prior to your scheduled flight for domestic travels, and 3 hours for international travels. For holidays and peak seasons, allot more time for the possible surge of passengers. Tip number 6. At the check-in counter, you will be requested to present your ticket. Be sure to submit all the items for check-in at the check-in counter. Remember, liquids in containers of more than 100 milliliters can only be carried at this point. These items may no longer be allowed to pass through the final security screening checkpoint, and may be asked to be discarded in accordance with the standard operating procedures for disposal of liquids, aerosols, and gels. Tip number 7. At the security screening checkpoint, get a tray where you will place all your items. Here, you will be asked to divest yourself with all metallic and non-metallic objects, as well as submit for separate screening. All electronic devices larger than a mobile phone, such as laptop and tablet, shall be taken out of the bag for separate screening. Before undergoing passenger screening, you may be asked to remove your shoes and submit them for X-ray screening. Then, proceed to the AIT machine for passenger screening. Stand inside the AIT machine with your hands raised above your head and remain still for about 5 seconds. If the monitor displays OK, you are cleared for security. The security screening officer will then direct you to the baggage conveyor to retrieve your personal items. Getting through security fast comes down to preparing for each aspect of the screening process and knowing what you can and cannot bring on the plane. Sa mga hindi pa nakakaalam ng mga updated requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW, eto guys. Latest requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong buwan ng July 2025.
at ang mga requirements ay dati pa din naman at wala pa ring pagbabago. May advisory na pagdating ng buwan ng September ay aalisin na ang e-travel at papalitan na ito ng biometric. Ngunit hanggat walang advisory or anunsyo na tinatanggal na ito kahit hanggang buwan ng September, ay required pa rin tayo or kailangan natin mag-register sa e-travel arrival card kapag pauwi sa Pilipinas at e-travel departure card kapag pabalik or papunta sa ibang bansa. So, ang mga kailangan pauwi sa Pilipinas ay ang inyong e-travel arrival card registration, passport, at ang inyong ticket. Sa mga walang idea kung paano mag-register sa e-travel arrival card kapag pauwi sa Pilipinas or kung paano gumawa ng account sa e-travel, meron ako mga video tutorial na lagi ko nilalagay sa description or sa pinned comment ng mga video ko. Take note sa mga uuwi galing sa bansang Saudi Arabia. Kailangan nyo dyan ng exit re-entry visa kapag babalik pa kayo sa inyong employer. Ngunit kapag for good na kayo, ang kailangan nyo ay final exit visa. At para masiguro nyo na meron kayong exit re-entry visa, ay makikita nyo yan sa inyong AppShare app dyan sa Saudi Arabia. At take note din na kung noon ay taga-Saudi lang ang may exit visa, pero ngayon ay meron na ding exit visa sa mga OFW sa bansang Kuwait na makikita nyo sa inyong Sahil app. Kaya guys, tanungin nyo ang inyong employer tungkol sa exit re-entry visa nyo sa mga taga-Kuwait at Saudi Arabia. Dito kasi sa United Arab Emirates ay wala namang tinatawag na exit re-entry visa at sa iba pang mga bansa. Sa Saudi Arabia lang at sa bansang Kuwait. Dati meron din sa bansang Taiwan pero hindi ko alam kung meron pa rin ngayon. Basta guys, kayo ang nakakaalam niyan dahil requirements niyan kung saan bansa kayo nagtatrabaho, hindi naman sa Pilipinas. At sa mga OFW naman na may mga employment changes, kagaya na nag-change employer sa ibang bansa or nabago ang pangalan ng kumpanya nyo kahit pareho pa rin ang owner at iba pa, ay required kayo magpa-verify ng kontrata sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UWC sa Pilipinas. Ngunit kung dati na kayo nakapag-verified at babalik muli sa parehong employer at walang any employment changes, ay hindi na required ang panibagong Polo Verified Contract. Kailangan nyo lang mag-acquire ng UWC exemption online at kung hindi naman kayo marunong online ay pwede kayo magsadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo para matulungan nila kayo makapag-acquire ng UWC exemption at ma-retrieve ang account nyo sa PAPSBAM. Panoorin nyo rin guys ang buong video hanggang dulo dahil mainit ang issue na ito ngayon. Dahil may mga OFW balik manggagawa na na-offload sa NAIA sa immigration dahil hinanapan sila ng immigration officer ng kanilang kontrata. Kahit isa silang balik manggagawa at isang documented OFW na may daladalang valid UWC or UWC exemption. Munta naman tayo sa mga requirements pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Number 1. Ang inyong e-travel departure card registration na meron akong video tutorial sa description ng video na ito. Number 2. Ang inyong UWC or UWC exemption. Number 3. Ang inyong valid visa. Dito naman sa United Arab Emirates, ang visa natin ay ang Emirates ID na natin. At sa bansang Kuwait, ang kanilang visa ay ang kanilang civil ID. Ngunit guys, sa mga taga-Kuwait, kailangan nyo mag-download at mag-register sa inyong Kuwait mobile ID. Dahil sa mga nakasabayan ko nung bumalik ako dito sa Dubai, ay hinanapan sila ng kanilang Kuwait mobile ID app kung saan makikita ang kanilang digital ID. Kaya nga nalilito din ang mga taga-Kuwait dahil nga bakit pa titignan ang digital ID kung dala-dala naman nga nila ang kanilang actual civil ID. Pero guys, mas maigi na sumunod na lang tayo para walang maging problema. Number 4, ang inyong passport. Number 5, at ang inyong ticket. Number 6, ang inyong OWA membership. Lagi kong sinasuggest guys na lahat ng mga OFW na babalik sa ibang bansa na expired na kanilang OWA membership ay palagi kayong mag-renew. Dahil kailangan natin ang mga OFW habang nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. Pwede kayong mag-renew ng inyong OWA membership sa kahit saang OWA office sa Pilipinas. Pwede din sa OWA desk na matatagpuan nyo sa NAIA at sa Clark Airport. So yan ang mga requirements pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Tatalakay naman natin ngayon ang isang OFW o ang issue ng isang OFW na na-upload sa immigration sa NAIA kahit may dala naman siyang UWC at isa siyang balik manggagawa.
dahil lang daw wala siyang dalang kontrata. So, ang tanong ng karamihan kung kailan pa daw ba bawat uwi sa Pilipinas para sa ating bakasyon, kailan ba daw natin magpa-verify ng kontrata? Ang sagot dito guys ay kung nakapag-verify na kayo noon ng kontrata nyo at umuwi naman kayo bawat bakasyon nyo or kada finish contract nyo, ay hindi na kailangan ng bagong Polo verified contract sa susunod na bakasyon nyo or sa susunod na tapos ng kontrata nyo. Dahil nga guys, ang purpose ng verified contract ay para ma-update ang ating record sa PAPSBAM or sa DMW website. Lalo na kung meron kayong employment changes. So, kung updated ang record nyo sa inyong PAPSBAM or sa DMW website, ay hindi na kailangan ng panibagong contract verification sa susunod na uwi nyo kung wala namang pagbabago sa employment information nyo. Kung hindi naman kayo lumipat ng kumpanya, hindi napalitan ng posisyon, at hindi napalitan ang company name nyo. Sinasabi naman ng ibang OFW na iba't iba ang mga bawat bansa. Oo nga guys, iba't iba ang way ng pagre-renew ng kontrata sa iba't ibang mga bansa. Pero iisang website ang kinukuhanan natin ng UEC na onlineservices.dmw.gov.ph. At dyan tayo kumukuha or nag-a-acquire ng UEC exemption. At yan nga din mismo ang sinabi ni DMW Secretary Hans Kakdak nung pinaplano nilang gawing app ang UEC natin. Mapasok, once na-verify yung kontrata ninyo, papasok yung inyong pangalan sa database na na-verify na kayo. And then from there, yan yung sinasabi ni Sec kanina. It's easy. Kasi na-verify na yung contract mo and you can have multiple availment of the past. Kasi yung pangalan mo, halimbawa, Pedro Reyes Cruz, ay nandoon na sa database. At kung ikaw si Pedro Reyes Cruz na meron ng verified contract ng MWO, pwede ka nang kumuha nitong OFW pass. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Pero guys, disclaimer lang, hindi ko naman dinidiscourage ang mga OFW na gusto magpa-verify ng kontrata bawat uwi nila. Sinasabi ko lang yung mga dati na nakapag-verify ng kontrata at dati na mga documented OFW na pumunta sa ibang bansa na may record na sa DMW na dumaan sa Manpower Agency, DMW, OWA at sa PIDUS. Pero kung gusto nyo magpa-verify ng kontrata bawat uwi nyo, ay wala naman ding problema. About kasi sa OEC exemption or previously na nakapag-verify na kontrata at in-offload pa rin kayo ng immigration kahit may dala kayong OEC, lumang contract verification at bagong kontrata nyo, kaya lagi nating sinasuggest na dapat lagi nyong dala ang bagong renew nyo yung kontrata at ang inyong lumang contract verification just in case man hanapin ito sa immigration. Ngunit kapag in-offload pa rin kayo ng immigration officer, kahit dala nyo inyong OEC, lumang contract verification at bagong kontrata, ay sila na ang may problema. This one, the same pa rin yung ano nila, yung 80% which are already exempted in taking OEC, exempted in the sense that they're going back to the same country, the same employer, and yung contract na the same pa rin. Pero clear sa immigration yun, ha? Yes. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin, ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangang ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong kontrata. Yun na po. Salamat.